Testament, chapter 22, verse 21. Job 22:21, ganito po ang sabi. Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay darating sa iyo. Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay para sa iyo. Nawa mapagpala ang salita ng Diyos sa ating mga puso ng Diyos. Itong salitang ito, pag-uusap, ay nagmula kay Eliphaz o kay Eliphaz na kaibigan ng Job. At dito, ito ay isang paratang o isang panghusga ni Eliphaz kay Job na si Job daw ay isang taong napakasama kaya dumanas siya ng ganitong katinding pagdurusa sa kanyang buhay. Alam naman natin kung paano nagdurusa si Job. Ang kanyang mga ari-arian ay naubos, kanyang mga anak ay namatay, at siya po ay nagkaroon pa ng karamdaman mula tarampakan hanggang ulo. At ang konklusyon dito ni Eliphaz, si Job ay masamang tao. Ngunit alam natin hindi totoo yan sapagkat sa paunang sulat pa lamang ng Job, ayon sa salita ng Panginoon, Job chapter 1 verse 1, ay may patotoo. Ang sabi, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasalanan. So makikita natin na mali ang paratang ni Eliphaz. Pero yung kanyang paratang na ito ay angkop sa ating lahat sa ating panahon ngayon. Sapagkat kadalasan sa atin, hindi tayo sumasang-ayon sa Diyos, tayo ay sumasalungat at kaya tayo nagdurusa ng iba't ibang problema sa buhay. Meron tayong mga kabigatan. Lugmok na damdamin ang nagiging problema ng tao ngayon. Kadalasan meron tayong panghihina, kalungkutan, lugmok. Hindi na alam kung anong dahilan. Pero sa banal na kasulatan, napakalinaw na ang ating pong pagkalugmok ng ating damdamin ay dahil sa kasalanan. Pero hindi ito alam ng tao o ayaw aminin ng tao. Kaya maraming relasyon ang nasisira, pamilya, buhay nasisira dahil hindi alam ang pinakaugat ng kanyang kalungkutan o kalumbayan. Dahil ayaw niyang harapin ang mga dahilan. Now dito sa ating talata, napakalinaw na mayroong hamon sa atin. At ang hamon dito, siyang paksa natin, sumang-ayon ka sa Diyos. Yun lang ang tanging kailangan natin, sumang-ayon ka sa Diyos sapagkat mayroon itong ibinubungan. May mahalagang bagay sa pagsang-ayon sa Diyos at tatlong bagay ang ating alamin tungkol sa pagsang-ayon sa Diyos. Unang-una, sa pagsang-ayon sa Diyos ay mayroong paraan. Ang pagsang-ayon sa Diyos ay hindi lang basta sumang-ayon tayo na bulag tayo sa katotohanan, basta pikit mata lang tayong sasang-ayon sa Kanya. Hindi. Ang banal na kasulatan sa Bagong Tipan, mayroong tinuturo sa Roma, halimbawa Roma chapter 12 verse 2. Napakalinaw ng ating pagsang-ayon ay napakalinaw. Ang sabi rito, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Isang bagay na dapat nating sang-ayunan kung tayo po sasang-ayon sa Diyos, kailangan huwag tayong tumulad sa sanlibutan o huwag tayong magpahubog sa sanlibutan. At hindi lang yung huwag magpahubog, kundi huwag natin ibigin ang sanlibutan. Sinabi rin yan sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17 na ganito ang pagkakasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Salungat ito sa Ama, hindi ito pakikipagsang-ayon.
Ngayon, kung sasang-ayon ka sa Ama, ay dapat, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Dahil sa pag-ibig sa sanlibutan, andyan yung pagnanasa ng laman, andyan yung pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay. Kapag tayo hindi sumang-ayon sa Diyos, sumasalungat tayo nakikiisa sa sanlibutan, nahuhubog tayo sa sanlibutan. At ang lahat ng mga ito ay mawawala lamang. Ang sabi sa verse 17, the same text, 1 John 2:15 hanggang 17. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa o sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakilanman. So ang pagsang-ayon sa Diyos ay may paraan. Una, huwag tayo magpahubog sa sanlibutan. Yung prinsipyo, yung pangangatwiran ng sanlibutan, huwag natin yan gamitin. At ikalawa, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang pag-ibig sa sanlibutan, andyan yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa buhay. At ikalawa, sa pagsang-ayon sa Diyos, ay mayroon ding halaga. No? Mayroong halaga. Balikan natin Roma 12 para mabigyan tayo ng kahalagaan ng pakikipagsang-ayon natin sa Diyos. Ang sabi, huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang sabi diyan, huwag tayong tumulad o mahubog sa sanlibutan, kundi makiayon tayo, makisang-ayon tayo sa Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip o repentance. Bakit po? Mayroong tatlong mahalagang mapapatunayan natin. Ito yung tatlong mahalaga. Ano yun? Mapapatunayan natin kung alin ang mabuti. Kung tayo salungat sa Diyos, kumupunta tayo sa Diyos, hindi natin makikita kung alin mabuti. Ikalawa, mapapatunayan natin kung alin ang kasiyasiya sa Diyos. At ikatlo, mapapatunayan natin kung alin ang lubos na kalooban ng Diyos. Alam natin sa pag-aaral natin tungkol sa providensya ng Diyos sa kalooban ng Panginoon. Pagka inline tayo, ayon tayo sa revealed will ng Panginoon, mapapatunayan natin ang tatlong ito, kung alin yung mabuti, kung alin yung kasiyasiya, at kung alin yung kalooban ng Diyos. Kaya napakalaga na tayo'y sumang-ayon. Ito'y hamon sa atin. Sumang-ayon tayo sa Diyos, sapagkat sa pagsang-ayon sa Diyos, may paraan at may halaga. At ikatlo, sa pagsang-ayon sa Diyos, may pangako. Sa ating text, Job chapter 21, ano pong pangako makikita natin dyan? Sumang-ayon kayo sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay darating sa iyo. Kaya pala, kumisan panay kalugmukan, kalungkutan, kabiguan ng ating dinadanas, hindi natin nakikita kung anong ugat. Ang pinakaugat ng ating kasalanan, tayo ay nawawala. Hindi tayo na-inline sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo sumasang-ayon. Kaya wala tayong kapayapaan at wala rin mabuting dumarating sa atin. So may dalawang pangako dyan. Ikaw ay mapapayapa, ikaw ay daratnan ng mabuti. Napakaganda po nun. Dahil kung hindi ka sasang-ayon sa Diyos, now, napakarami sinasabi sa Biblia kung tayo ay hiwalay o taliwas sa kalooban ng Panginoon. Halimbawa na lang dito, ang 1 Timothy chapter 6, aanihin natin ang mga bunga ng di pagsang-ayon natin sa Diyos. Timothy 6:9 hanggang 10. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal. Natandaan nyo, ang sino mang nagnanais yumaman, no? Yun yung sinabi sa 1 John chapter 2:15 na huwag yung ibigin ang sanlibutan sapagkat ang pagnanasa ng laman naroon, ang pagnanasa ng mata naroon, at ang pagmamataas naroon.
Ang ibig sabihin, umiibig sa kayamanan. Kaya sabi dyan, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Alam niyo, kung hindi po tayo sasang-ayon sa Diyos, na ang Diyos dapat ang ating mahalin, dapat natin sundin, at iibigin natin ang sanlibutan, siyang sasang-ayunan natin, ito po maaan natin mayroong 5 bagay, napakabigat, no? Napakalimang bagay. Pero kung susundin natin, Panginoon, 2 lang pangako. Mapapayapa ka at daratnan ka ng mabuti. Pero kung pagtaliwas tayo, ang sabi dyan, mahuhulog ka sa tukso, mabibitag ka sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa. Na ang sabi dyan, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Magkakaugat ka sa lahat ng kasamaan. Pang-4, malalayo ka sa pananampalataya. Pang-5, matutusok ka sa maraming kalungkutan. Kaya napakabigat po ang tayo ay hindi sumasang-ayon sa Diyos. Ang ating puso, ang ating isipan, ang ating mga lakad, taliwas sa Diyos, kaya mahuhulog tayo sa kalungkutan. Kaya bilang mga tao ng Diyos, ang sabi sa 1 Timothy 6:10, sa huli, no? Ating binasa kanina sa verse 11 and 12. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sumasang-ayon sa Diyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaabuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So sa ating pakikipagsang-ayon sa Diyos, ang sabi rito, dapat lang tayo makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Pananampalataya ang makaka-save sa atin tungo sa kamalian ng pagsang-ayon sa mundo at pag-ibig sa mundo. At sabi sa ating teksto, ay layuan natin ito bilang mga tao ng Diyos. So bilang panghuli na aral natin sa ating pinag-aralan na hamon dito ng talata, sumang-ayon ka sa Diyos. Sapagkat mayroong pangako, 2, hindi ka mahulog sa takso, hindi mapapayapa ka at daratnan ka ng mabuti. Ang lahat ng ito, ang pagpaglaban sa pananampalataya, ay magagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin ang kailangan natin. Dahil sa panalangin, personal nating kinakausap ang Diyos, personal nating nilalapitan ng Diyos, at personal nating nilalahad sa Diyos ang ating kahinaan. At magagawa lamang natin ang pagkikipagsang-ayon sa Diyos kung tayo ay nasa kababaan ng ating puso. So, ikalawa, hindi lamang pananalangin, kundi pagpapakumbaba ng ating sarili. Nang sa ganon, tayo ay makakapagsang-ayon sa ating Diyos. Napakalaga po sa ating panalangin na tayo ay makipagsang-ayon sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat mayroon pong panalangin na inyo pong ipinagkaloob sa amin na kasangkapan upang makalapit sa inyo, upang magkaroon ng katiyakan na kami po ay inyong pakikinggan at aming pong tatanggapin ang iyong pong katugunan. Salamat po, Panginoon, na lahat po ng aming pong mga
kahilingan, ang aming pangangailangan, solusyon sa buhay namin, sa pagkalog mo. Lord, ito'y sa pamagitan ng daan ng panalangin. Tanging panalangin ang iyong pong itinakda upang inyo pong maibigay ang karapat-dapat at tamang kasasagutan sa aming pong pangangailangan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.